no, surrendering our own plans and walking daily in faith. So when Jesus becomes our direction, we are never lost. Because He walks ahead of us, strengthens us along the way, and lovingly leads us toward a life that is full, transformed, and eternal. Kunawa ang ating mga puso ay nasa Kanya, at ating mga lakad ay may gabay Niya. And our lives is a testimony of what it means to follow the one true way po. So maraming salamat sa inyong pakikinig at balik ko sa ating pag-pabig. Good morning po mga kapatid. Dadako na po tayo sa pinakasentro ng pananampahan. Ating awitin ang page 51. Break thou the bread of life. Break thou the bread of life, dear. Page 51. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. Ready? Sing. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. As thou didst break the loaves beside the sea, beyond the sacred page, I seek thee, Lord. My spirit pants for thee, holy, living word. Bless thou the truth, dear Lord, to me. As thou didst bless the bread by God living, then shall all bondage cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. Thou art the bread of life, O Lord, to me. Thy holy word, the truth, the sacred meat. Give me to eat and live with thee above. Teach me to love thy truth, for thou art love. Para po mga kapatid sa araw nito, babasahin ko po ang 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 29. At sinasabi ko dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang bigyan ng Apostol Pablo, ang ibibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, na ang nang gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din namang hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at tubo ng Panginoon. Dapat
Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at minom sa sarong. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kainahin niyo po ang bawat isa na tumayo at ano ay manalangin. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming po Diyos salamat sa buhay na pinagkaloob po sa amin. Maraming po salamat Panginoon sa araw na sa aral na pinagkakaloob po sa amin sa araw nito. Nawa Panginoon, ang mga aral nito ay makapin mo sa aming mga puso at isipan upang magamit namin Panginoon sa sanlibutan ito Panginoon. Narito Panginoon ang iyong lingkod na hawak ng tinapay at ang katas ng ubas na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Jesus at sa kanyang dugo. Nawa Panginoon, ang mga magsisitanggat ng mga bagay na ito Panginoon ay mapatawad niyo Panginoon sa mga nagagawa ng pagkakasala. Nawa Panginoon, ang mga bagay nito ay makapagpalakas rin ng aming katawan ng sa gayon. Panginoon, makapagpatuloy kami ng paglilingkod sa iyo sa habang kami Panginoon ay nagbubuhay. Maraming pong salamat Panginoon. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa Panginoon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ang mga kapatid, dapat naman po tayo sa ambagan para sa Pagbanal. At babasahin niyo po itong 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. At sinasabi ko dito, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang nag-aakit ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At ito pong awitin mga kapatid, ang 571. 571. Bringing English News. Ating pong awitin ang number 1 and number 3. Sowing in the morning, ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Number 3. Going forth with weeping, sowing for the Master, though the Lord sustain our spirit often grieves. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Tayo po muli ay manalangin. Manalangin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat Panginoon sa mga salaping ito na aming natipon. Nawa Panginoon ang mga salaping ito ay magamit namin sa mga nangangailangan, lalo-lalo na Panginoon sa mga kapatiran. At nawa Panginoon, makatulong din ito sa pagsapalaganap ng iyong mga salita Panginoon. Muli Panginoon, kami ay papasalamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Ito lang po ang samot dalangin namin sa pangalan ng iyong anak, si Jesus, aming kapagligtas. Amen.